Hindi magbabago ang ating panahon na kung saan lagi tayong may gagawin para po sa ating Panginoon. Especially tayo pong mga nagmamahal sa ating Panginoong Diyos. At alam ko pong lahat po tayo dito ay talagang nag-aabang sa magandang gagawin niya araw-araw. Hindi po pwedeng gigising ka tapos wala lang. Sasabihin mo ay pare-pareho lang ito nangyayari ito. Siyempre naman, alam mo may ginagawa ang Diyos araw-araw sa buhay mo. Alam mo meron siyang ipaparanas, ipapakitang maganda para sa ating lahat. At hindi po tayo nawawala ng gana, hindi tayo nawawala, naubusan ng pagkakataon, ng panahon na gawin yon. So, ating po tignan. Sabi dito sa dalawang sinabi ni Jesus na figuratively kung sino siya ay mapapaisip ka kasi dalawa ang sinabi niya kung sino siya in one chapter and in one para bang isa lang yung sisilipin mong chapter na yon na magkasama pa, binanggit niya ng sabay, siya ang door at siya pa ang shepherd. Binanggit niya yon. Ang una yon, sinabi niya I'm the door, which is the gate. Binanggit dito sa God's Word's translation ay the gate. And the gate. John 10 verse 7 to 9, Jesus emphasized, I can guarantee this truth, I am the gate for the sheep. All who came before I did were thieves or robbers. Yung mga dumadating na biglaan at pagkatapos yung iba naman ay nagdatingan, sila po yung mga robbers, yun po yung mga thieves, mga magnanakaw. However, the sheep didn't respond to them. Hindi tayo nagre-respond sa kanila. Now, verse 9, I am the gate. At sabi niya ganyan, those who enter the sheep pen through me, will be saved. They will go in and out of the sheep pen and find food. Yan. Sabi niya, those who enter, so entrance yun, will be saved. So tayo po manalangin. Lord, we thank you for your words. Be with us as we have this sharing time before we pray for our beloved nation. Thank you, Father. We give you praise, honor, and glory in Jesus' name. Amen and amen. Ang ganda, no? Sinabi niya, siya yung gate at first, no? At first, hindi muna siya nagsabi na, I am the good shepherd. Before we say that word, I'm the good shepherd, inuna niya muna yung gate. Inuna niya muna yung gate. Kasi baka hindi natin maintindihan. Pag binigla tayo, ako ang good shepherd, nang wala yung gate. Why? Kasi pwede nang sabihin ng lahat ng tao sa buong mundo, ang good shepherd ko is Jesus. Ang tanong, pumasok ka ba dun sa gate? Yan ang tanong eh. Kasi sinabi niya doon, in-emphasize ni Jesus Christ, it is the entrance. Those who enter will be saved. Alam natin yun, di ba? Sa John 14:6, siya lang talaga ang paraan ng kaligtasan at walang iba tulad ng nakita natin sa John 14:6 na yun, no? I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. Pero sinabi ng Revelations 1:4, merong a door, merong pintuan na kaisa-isa, isang pintuan lang doon sa langit. Acts 4:12. Sabi naman dito, no one else can save us. Indeed, we can be saved only by the power of the one named Jesus and not by any other person. In other words, kailangan mong pumasok para maligtas Ang tanong ayaw mo kasi pumasok? Bakit ba ayaw mong pumasok? Pasok na sa sheep pen ng Diyos. Pumasok na tayo sa ating Panginoong Jesus. Pumasok na tayo sa Kanya. Siya lamang ang magiging daan para makapasok tayo doon. Ano? Walang ibang maliligtas kundi sa magitan niya. Hindi tayo pwedeng maligtas. Pangalawa po, binanggit niya dito yung salitang, kung tingnan natin, no? Balikan natin doon sa sinabing Jesus, door, siya para sa sheep. So you must become the sheep of God figuratively. Kailangan maging sheep ka muna ng Panginoon. Kailangan pumasok ka muna. Hindi pwedeng nakikibarkada ka lang sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Hindi po pwedeng may kaibigan kasing pastor, may kapatid kang pastor, meron kang kakilalang pastor. Hindi pwedeng ganoon. Dapat pumasok ka with your decision, with all your heart. Papasok ka doon sa door na yon, and that is the Lord Jesus Christ, the only one door na nakita sa Revelation chapter 4 na binabanggit, I am the only way, the truth, and the life. Siya lang talaga yon. At pwede pang labas-pasok para maghanap ng pagkain.
In other words, pwedeng nakapasok ko sa Panginoon at pagkatapos lumabas man ako, pagkatapos kong pumasok, kasama na ako o kasama ko na ang Diyos sa buhay ko. Ang kasunod nun ay, sabi rito, maghahanap ka na ng pagkain. Gutom na nga ako eh. Yan. So, pangalawa ay shepherd. Binanggit yung shepherd. John 10:11. I'm the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. May ginawa kasi ang Panginoon sa iyo eh. Pag pumasok ka sa door, and that is Jesus Christ, pagpasok mo, hallelujah, meron siyang ginawa. Meron siyang ginawa. He gave his life for all of us. Ayaw mo pa yun? Papasok ka sa pintuan. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Sabi ng John 10:10, ang liwanag dito, but I came so that my sheep, ikaw na ngayon, sheep niya na, nakapasok ka na eh. Nakapasok na ba kayong lahat? Baka meron po ditong nakikinig at nanonood, hindi ka pa nakakapasok, ay pasok na. Hindi ikaw literally papasok, papasukin mo si Jesus sa puso mo. Yun. Pag nakapasok si Lord sa puso mo, ano mangyayari? Sabi niya ganyan dito, the good shepherd gave his life for the sheep, John 10:10, but I came to give, so that my sheep, you became his sheep, na nakapasok na, and have life, and so that they will have everything they need. Woo! Grabe si Lord. Pagkapasok mo, pwede kang labas-pasok, kasama mo na siya, tapos lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Yun po nakalagay sa Biblia, hindi po ako nagsabi niya na, hindi rin po ako nangangako at hindi ko po kayang gawin yan para sa inyo. But the Lord